May pangako ang bukas. Pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit kailangang idamay mo ako at gamitin ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo! Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Dito pa rin sa ating natatanging dula, may pangako ang bukas. Sabi ko naman sa'yo, na kay Mariana ang lahat ng karapatan para makuha ang bata. Oo, alam ko yun, Chong. Kaya nga pinaghandaan ko yun eh. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Siguro nga, kakampihan ng korte si Mariana. Pero mapipilit ba nila si Cyrene kung talagang ayaw ng bata na sumama sa kanyang ina? Yan nga ang bagay na ipinagtataka ko sa'yo eh. Chong, yun ho ang gusto ni Larry nung nabubuhay pa siya. Na wag kong ibibigay si Cyrene sa kanyang ina. Pero nakikita mo ba kung anong hirap na pinagdaraanan ngayon ni Mariana? Alam ko. Nanay siya at napakahirap na kinamumuhuian ka ng sarili mong anak. Kinakampihan mo ba siya, Chong? Hindi sa kumakampi ako, Rebecca. Hindi madali ang nangyayari kay Mariana. Siguro nga hindi mo siya naiintindihan dahil hindi ka pa nagiging ina. Chong, halos ako ang kasama ni Cyrene habang lumalaki siya. Naging ina ko sa kanya, Chong. Tama ka, pero iba pa rin ang sakit na nararanasan ni Mariana. Dahil tunay niyang anak si Cyrene. Siya ang nagsilang sa bata at kadugo niya. Pero hindi niyo rin kaya maintindihan ang hirap na pinagdaraanan ko. Chong, ngayon pa lang ho ako nakakaganti. Nakakaganti? Anong ibig mong sabihin? Yung, Rebecca, bakit? Bakit bigla mong hinawakan ang ulo mo? Chong, sumakasakit na naman. Mas matindi ang kirat ngayon. Ha? Ano? Okay ka lang ba?
Okay lang ho ako. Mamaya lang, mawawala na rin ito. Kailangan ko lang siguro magpahinga. Kumusta na pong pakiramdam niyo, Mama Rebecca? Okay lang ako, Cyrene. Nag-aalala po ako sa inyo. Kasi po sabi ni Lolo Norman, may sakit kayo. Wala yun. Sumaba lang yung pakiramdam ko. Sumakit kasi yung ulo ko eh. Baka po dahil sa sobrang pagtatrabaho niyo. Kasi po, mula na mawala si Papa, kayo na nag-aasikaso ng business na iniwan niya. Siguro nga. Tapos, ginugulo pa tayo ng babaeng yun. Babaeng yun? Opo, si Aling Mariana. Nakakainis na talaga siya. Ayaw niya tayong tigilan, Mama Rebecca. Alam na alam niyang hindi ako sasama sa kanya, pero mapilit pa rin siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalagay makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Ah, cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng Norman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob
na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysay ang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ako kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para iyon. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca. Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Cyrene. Kaya ibabalik na kita sa mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan kanya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari. Kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama Rebecca. Sakit na ako, Cyrene. Hindi na ako magtatagal. Mama. Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na ang kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa iyo ng maayos na buhay.
Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo. Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhi sa iyo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, siya lang ang makaaayos ng mga pagkakamali at kasinungalingang ipinunla nila sa utak ng bata. At masayang-masaya ako, Jason. Alam ko na may magandang ibubunga ang mga nangyayari. Matutupad na ang inaasam ko. Makakasama ko na ang aking anak. Salamat sa muli mong pagbisita sa akin, Mariana. Mula nang nag-usap tayo, Rebecca, nakita ko ang sinseridad mo sa paghingi ng tawad. Kaya kinalimutan ko na ang lahat ng nangyari. Maraming salamat. Nagkausap na rin kami ni Cyrene. Ipinaliwanag ko na sa kanya lahat. Alam mo, nagtataka pa rin siya dahil sa mga naging pagbabago. Pero alam ko, maiintindihan niya rin ako. Naniwala kaya siya, Rebecca? Huwag ka mag-alala. Habang humihinga pa ako at hindi pa binabawi ang buhay ko, gagawin ko ang lahat para magkalapit kayo mag-ina. Kung ako ang tatanungin mo, gusto ko kunin mo na si Cyrene. Total, nasabi ko na sa kanya ang lahat ang dapat kong sabihin. Hindi, Rebecca. Kailangan mo pa siya. Lalo na ngayon sa kalagayan mo. Alam kong mahal ka rin ang aking anak. At gusto ko nasa piling mo siya hanggang sa natitirang sandali ng buhay mo. Salamat, Mariana. Napakabuti mo. Hindi ko pwedeng ipagkait yun sa'yo na makasama siya. Ang mahalaga sa akin ngayon, nagiging malinaw na sa anak ko ang totoo na hindi ko siya pinabayaan at hindi ako naging masamang ina gaya ng tingin niya sa akin. Oo. Oo, Mariana. Makabuti nga kaya ang naging desisyon ni Miguel na paalisin ang taong nagpalaki sa kanya? Ano na ang mangyayari kay Senyang? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Rush Juzen, Rosana Villegas, Princess Cadavona, Bobby Cruz, Alan Ortega, at si Olive Madideos sa papel na Senyan. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Sanoga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Dahil hinayaan mong bulagin kanya, dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit kailangang idamay mo ako at gamitin ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo! Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Si Rebecca, may galit din sa'yo? Yun ang sinabi niya sa akin. Kaya ganun na lang ang sama ng loob sa akin ng anak ko. Dalawa sila ni Larry na lumason sa isipan ni Cyrene. Anong kasalanan mo kay Rebecca? Hindi niya sinabi sa akin, kaya nalilito ako. Baka naman gumagawa lang siya ng kwento para magkaroon siya ng dahilan na huwag mong makuha ang bata. Hindi ko nga alam. Pero ang gusto ko malaman, kung ano ang ikinagalit sa akin ni Rebecca. At bakit pati si Cyrene, ginamit niya sa kanyang mga planong gantihan ako. Rebecca, hindi mo na kailangang makipag-away pa. Chong, wala ho akong pinagsisisihan kahit makipag-away pa ako kay Mariana. Sobra na itong ginagawa mo. Masyado mong ipinagkakait ang bata sa kanyang ina. Sa ganun paraan ko lang ho nararamdaman na nakakaganti ako sa kanya, Chong.
Bakit ba kailangan mo siyang gantihan? Dahil anak siya ni Ofelia Ramirez. Ano? Sigurado ka? Oo, Chong. Kaya paano hindi ako mag-iisip na gumanti sa kanya? At paano hindi ko gugustuhin makita na nagdurusa at nasasaktan siya? Pero matagal na yun. Kahit na. Pero ang sugat at lahat ang pait na naranasan ko, hindi yun mawawala sa isip at sa damdamin ko. Ibig kong danasin din ni Mariana ang lahat ang dinanas ko noon dahil anak siya ng taong sumira sa buhay namin ng nanay ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalaga'y makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Oh, cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng tinorman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako. Akala ko mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysayang buhay ko. Pag man lang ako mawala.
Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. Pagkatao mo at kahit anino mo, ayaw niya makita. Hindi ba sobrang sakit noon, Mariana? Ha? Nakakadurog ng puso. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Rebecca? Para gumanti sa'yo, Mariana. Para maramdaman mo rin ang lahat ng kirot, ang lahat ng hirap at pagdurusa na pinagdaanan ng pamilya ko. Lalo na ang hirap na tiniis ko dahil sa pagkawala ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ko makakalimutan kung paano kaming iniwan ng papa ko para lang sumama sa malandi mong ina. Inakit niya ang papa ko. Siya ang sumira sa buhay namin. Namatay si mama dahil sa matinding sama ng loob. Nadamay din ang kapatid ko. Maging siya'y namatay at naiwan ako nag-iisa. Nagtiis ang hirap. At kasalanan niyo ng nanay mo na ang malandi mong ina. Siya ang sumira ng buhay namin. Ngayon, naiintindihan mo na? Wala pa rin akong kasalanan kung nasira man ang buhay ninyo. At hindi ko rin gusto magdusa ka at maghirap. Bakit kailangan idamay mo ako at gamitin mo ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo! Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba! Anak ka niya! Kadugo ng taong labis kong kinasusuklaman! Dahil wala na siya para gantihan ko. Kaya ikaw na dugo at laman niya ang siya dapat magbayad. Gusto kong makita ng taong kadugo niya ay magdusa. Dahil yun na magbibigay sa akin ng kasiyahan at makaganti sa lahat ng aming naging kaapihan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca! Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yung sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama.
Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ang kasalanan ko, Irene. Kaya ibabalik na kita sa mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal ay ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari, kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama May Rebecca... sakit na ako sa Irene. Hindi na ako magtatagal. Mama... Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matyak ko magiging maayos na ang kalagayan mo. Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo. Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhay sa iyo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Olive Madridejos sa papel na Mariana. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit kailangang idamay mo ako at gamitin ang aking anak para pahirapan ako? Wala akong atraso sa'yo! Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Tama na, Irene. Huwag ka nang umiyak. Kaninang nasa ospital tayo, umiiyak ka na. Nakauwi na tayo rito sa bahay. Ayan, umiiyak ka pa rin. Manak, ayoko pong mamatay yung Mama Rebecca ko. Bakit po ba siya nagkasakit ng ganun? Hindi ko rin alam, Irene. Pero wala tayong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran ng Mama Rebecca mo. Siguro, yun ang nakatadhana sa kanya. Wala lang nga ang papa ko. Tapos, mawawala rin siya. Paano na po ako? Saan ako pupunta? Sino makakasama ko? Irene, may mga tao pa rin nagmamahal sa'yo. Hindi ba nariyan pa ang totoong mama mo? Si Mariana. Ayoko sa kanya. Masama siya. Dahil yon ang alam mo. Yun ang sinabi sa akin ni Mama Rebecca at Papa. Tsaka kung mahal niya ako, bakit niya ako binabayaan? Lumaki ako, hindi ko siya kasama. Irene, ang iyong mama Mariana ang tanging makapagpapaliwanag niyan sa'yo. Kaya nga gusto mo siyang makilala at masagot lahat ng mga tanong sa isipan mo, hindi ba? Bakit hindi mo siya hayaang makausap ka at nang magkakilala kayo? Ayoko! Ayoko sa kanya! Yan ang hirap sa'yo, Irene. Ayaw mo siyang bigyan ng pagkakataon. At saka mama mo pa rin siya.
Hindi na mababago yun. Dahil siya ang nagluwal sa'yo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Rebecca? Medyo maayos na. Yung gusto ko na lumabas dito sa ospital. Hayaan mo ang doktor ang magsabi kung pwede ka nang lumabas. Wala nang saysay ang pananatili ko rito. Mas gusto ko doon na lang ako sa bahay. Isa pa, may mga bagay pa akong gustong gawin at dapat ayusin. Kasama ba roon ang tungkol kay Irene? Opo, Chong. Ayokong mamatay na may mabigat na dinadala. Ayokong pumanaw na puno pa rin ng galit ang puso ko. At may taong namumuhi sa akin. Natutuwa ako sa mga sinasabi mo, Rebecca. Hayaan mo. Handa kitang tulungan sa plano mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jason. Lalo na ngayon, maaaring mas tumindi pa ang galit sa akin ni Rebecca. Natatakot ako baka ang anak kong pahirapan niya. Kaya nga, mas mabuting ituloy na natin ang asunto laban sa kanya. Yun na lang ang paraang magagawa natin. Sige, pumapayag na ako. At bahala na. Ang mahalagay makuha ko ang anak ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko, hindi na siya ligtas kay Rebecca. Cellphone ko. Hello? Mariana, Ako nga ho ito. Sino po sila? tiyuhin ako ni Rebecca. Tinawagan kita dahil may mahalagang bagay tayong dapat pag-usapan. At saka gusto kang makita ng pamangkin kong si Rebecca. Para ano po? Mas mainam kung makikipagkita ka para maintindihan mo ang lahat. Maaasahan ka ba namin? Sige po. Darating ako. Pupunta ka ng ospital? Oo, Jason. Kailangan ko malaman kung anong sasabihin nila sa akin. Bakit sa ospital ka pinapupunta? Sinong naroon? Si Rebecca. Alam ko, galit ka sa akin, Mariana. Pero nagpapasalamat ako at nagpunta ka rito sa ospital para makipagkita sa akin. Nasabi na sa akin ng Norman mo ang kalagayan mo, Rebecca. Totoo, masama ang loob ko sa'yo. Pero hindi ko pa rin maalis ang hindi maawa sa kalagayan mo. Mariana, ito marahil ang kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagawa mo pa akong patawarin dahil sa mga maling ginawa ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, Rebecca? Akala ko kasi magiging masaya ako.
Akala ko, mawawala lahat ang minanakit at sama ng loob na narito sa puso ko kapag nakaganti ako. Pero nagkamali ako. Kundi lalo lang ako nabaon sa kalungkutan. Lalong naging mabigat sa damdamin ko ang lahat. Para bang pinarusahan ako. Dahil sa pagkakaroon ko ng malubhang sakit. Kaya ang gusto ko, ilagay na sa tama ang lahat. At magkaroon ng saysay ang buhay ko. Pag man lang ako mawala. Anong ibig mong sabihin, Rebecca? Binabawi ko ng lahat ng mga masasakit na salitang nasabi ko. Sana hindi kita dapat idinamay sa kasalanan ng nanay mo. Lalo na ang isali sa galit ko si Cyrene. Mariana, gusto kong ibalik na sa'yo ang anak mo. Mas kailangan kanya. Salamat. Pero hindi yun madali para kay Cyrene. Alam mo kung gaano ko kinamumuhian ng aking anak. Hayaan mo. Gagawin ko ang makakaya ko para ayusin ang ginawa kong problema. Kakausapin ko siya, Mariana. Rebecca! Kahit man lang sa maliit na bagay na yun, ay magawa kong itama ang mga kasalanang ginawa ko. Bago man lang ako mawala sa mundong ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi po ba ang sabi niyo? Kayo nang bahala sa akin. Hindi niyo ako pababayaan. Hindi niyo ako ibabalik sa Mama Mariana ko. Kasi nga masama siya. Cyrene, binabawi ko ang lahat ng yun. Mama Rebecca. Dahil mali ang lahat ng yun. Hindi po totoo yun. Nagsinungaling kayo ni Papa sa akin. Oo. Dahil yun sa galit na pareho naming nararamdaman para sa Mama Mariana mo. Hindi siya totoong masama. I'm sorry, Cyrene. Patawarin mo sana kami ng Papa mo kung nagawa namin yun. Pinalabas namin walang kwentang tao ang Mama mo. Kami ng Papa mo ang masama. Kami ang sinungaling. Kami ang may malaking pagkakasala sa Mama mo. Pero bakit po? Sa ngayon, alam ko mahihirapan ka pang maintindihan. Pero sana patawarin mo kami. At gusto kong itama ang lahat ng kasalanan ko, Cyrene. Kaya ibabalik na kita sa Mama mo. Alam ko, mas mapapaayos ang buhay mo sa kanya. Dahil tuturuan ka niya para maging isang mabuting tao. Ipinamimigay mo na po ako. Hindi. Hindi kita ipinamimigay. Kundi binabalik lamang kita sa taong mas karapat-dapat mong makasama. Sa taong totoo ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Walang pagkukunwari. Kundi tunay na nagbumula sa kanyang puso ang pagmamahal. Pero Mama May Rebecca. sakit na ako, Cyrene. Hindi na ako magtatagal. Mama. Mawawala na ako. Ang gusto ko sa pag-alis ko, matya ko magiging maayos na ang kalagayan mo.
Pero isang bagay ang gusto ko pang sabihin sa'yo. Ang totoo, minahal na rin kita na parang isang tunay na anak. Kaya nga ang gusto ko, mapabuti ka, mawala man ako. At si Mariana, siya ang makapagbibigay sa'yo ng maayos na buhay. Nakakagulat talaga ang mga nangyari, Jason. Pero kahit malaki ang nagawang kasalanan sa akin ni Rebecca, naawa pa rin ako sa kanya. Talagang handa na siyang ibalik ang anak mo. Iyon ang ipinangako niya sa akin. Ibig na niyang itama ang mga maling nagawa niya bago siya mawala. Namumuhay sa iyo ang anak mo. Bata pa si Cyrene. Naniniwala ako na madaling mababago ang anuman dati niyang pinaniniwalaan. Lalo na kung si Rebecca magpapaliwanag nun sa kanya. Kung sa bagay, siya lang ang makaaayos ng mga pagkakamali at kasinungalingang ipinunla nila sa utak ng bata. At masayang-masaya ako, Jason. Alam ko na may magandang ibubunga ang mga nangyayari. Matutupad na ang inaasam ko. Makakasama ko na ang aking anak. Salamat sa muli mong pagbisita sa akin, Mariana. Mula nang nag-usap tayo, Rebecca, nakita ko ang sinseridad mo sa paghingi ng tawad. Kaya kinalimutan ko ng lahat ng nangyari. Maraming salamat. Nagkausap na rin kami ni Cyrene. Ipinaliwanag ko na sa kanya lahat. Alam mo, nagtataka pa rin siya dahil sa mga naging pagbabago. Pero alam ko, maiintindihan niya rin ako. Naniwala kaya siya, Rebecca? Huwag ka mag-alala. Habang humihinga pa ako at hindi pa binabawi ang buhay ko, gagawin ko ang lahat para magkalapit kayo mag-ina. Kung ako ang tatanungin mo, gusto ko kunin mo na si Cyrene. Total, nasabi ko na sa kanya ang lahat ang dapat kong sabihin. Hindi, Rebecca. Kailangan mo pa siya. Lalo na ngayon sa kalagayan mo. Alam kong mahal ka rin ang aking anak. At gusto ko nasa piling mo siya hanggang sa natitirang sandali ng buhay mo. Salamat, Mariana. Napakabuti mo. Hindi ko pwedeng ipagkait yun sa'yo na makasama siya. Ang mahalaga sa akin ngayon, nagiging malinaw na sa anak ko ang totoo na hindi ko siya pinabayaan at hindi ako naging masamang ina gaya ng tingin niya sa akin. Oo. Oo, Mariana. Alam niya ni Cyrene. Naniniwala na po ako sa inyo, Mama Mariana. Cyrene, anak! Sorry po. Sorry po, Mama. Dahil po sa mga sinabi ko sa inyo. Wala kang kasalanan, anak. At wala ka rin dapat hihingi ng tawad sa akin. Biktima ka lang. Kaya kalimutan na natin ang mga nangyayari. Ha? Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Oh, Mama. Rebecca, salamat. Maraming salamat sa'yo. Mariana,
Ginawa ko lang ang alam kong tama at makabubuti sa atin. Dahil pinagsisisihan ko na rin ang mga naging pagkakasala ko. Masaya ko na makitang okay na kay ni Irene. Alam mo ba kung ano nararamdaman ko ngayon? Wala na yung bigat na narito sa dibdib ko. Ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Kaya salamat. Salamat sa pangunawa mo. At pagpapatawad mo, Mariana. Huwag kang mag-alala. Sisikapin ko maging masaya ang mga natitira mong araw. Magtutulungan kami ni Irene para pasayahin ka. Dalawa kaming makakaramay. Salamat. Alam ko, hindi ko na makikita pa yung mga pangarap mo para kay Irene. Pero natidya ko, gagawin mo lahat para sa kanya. Oo, Rebecca. Gusto ko makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanya. Kaya handa kong ibigay sa kanya ang isang magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan, alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, hindi ako dapat magbayad sa kasalanan ng iba. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, Phil Cruz, Lionel Benamin, at si Olive Madridejos sa papel na Mariana. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiak, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.